Hello, tita. Ayo, salamat naman at sinagot mo rin ang tawag. May hihilingin sana si tita sa iyo. Pwede ka bang bumalik para tapusin yung biyahe sa Yunnan? Sabihin mo lang kung magkano. Basta pumayag kang bumalik, kahit magkano pang dagdag sa biyaheng ito, ayos lang. Walang bawas na ibibigay namin sa iyo. Tita, hindi po ito tungkol sa pera. Tungkol saan? Ginalit ka ba ni G. Boxiao? Sabihin mo kay tita, siguradong papagalitan ko siya ng husto. Para makahingi ng tawad sa iyo. Driver lang po ako. Maraming kakilala si G. Boxiao. Ang maghanap ng ibang driver para sa biyaheng ito. Dapat ay madali lang para sa kanya. Hindi na kailangang ako pa ang hanapin. Ayo, alam ni tita, naapi ka nitong nakaraang taon. Nagkulang ang pamilya namin sa iyo. Pero wala na talaga kaming magawa. Higit 2 milyong multa sa kontrata. Hindi talaga kaya ng pamilya namin na bayaran yan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alang-alang na lang sa inyo ni G. Boxiao, na magkabata at magkasama lumaki. Dahil sa pinagsamahan ninyo, tulungan mo na siya sa huling pagkakataong ito, maaari ba? Tita, busy po ako rito sa pagkakarga ng gamit. Ibababa ko na po ito. Ano bang ginagawa ng batang ito noon pa? Sa totoo lang, yung biyahe sa Yunnan, siya naman talaga ang unang lumapit sa akin. Gusto niyang kunin ang order na ito, kaso nung tiningnan ng may-ari ng cargo, yung bulok niyang truck, tinanggihan siya agad on the spot. Sabi nila, masiselang kagamitan ng ikakarga sa bulok niyang truck. Masyadong delikado. Hindi sila kampante. Kuya Lee, may galing ako sa pagmamaneho. At ngayon, may truck na rin ako. Huwag na kayong mag-alala tungkol sa may-ari ng cargo. Siyempre, kampante ako sa iyo. Kaso sa Yunnan, matataas ang bundok at delikado ang daan. Maraming kurbada at matatarik na ahon. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho at mag-ingat lagi. Huwag kayong mag-alala. Kuya Lee, alam ko ang ginagawa ko. Dati, noong minamaneho ko pa ang bulok na sasakyan ni G. Boxiao, laging banat ang mga nerves ko. Kailangang nakatitig sa water temperature gauge. Baka kasi mag-overheat ang makina. Kailangang pakinggan ang mga kakaibang tunog sa ilalim. Baka maputol ang drive shaft tuwing bibiyahe ako. Para itong isang malaking sugal. Ngayon ko lang nalaman na ang pagmamaneho ay hindi lang puro hirap sa kalsada. May saya rin pala sa pag-drive. Nay, tay, hintayin niyo ako. Mahal. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Kasama. Sa'yo na ako aasa simula ngayon. J7 na Pampalaya. Brand new na truck talaga to ah. Siguro nasa mahigit 500,000 ang halaga nito. Ang gara talaga. Tingnan mo ang loob ng driver's seat. Kumpara sa bulok kong truck, higit pa sa doble ang luwang nito. Kung ito ang gamit sa long distance, mababawasan ang hirap ng katawan. Saan kaya dapat dumaan para makapag-drive ng ganito? Kahit mahawakan ko lang to minsan sa buhay ko, sulit na. Ang hirap na dinaranas nila ngayon. Iyan ang pinagdaanan ko kahapon. At kung anong meron ako ngayon, iyan ang magiging layunin ng pagsisikap nila bukas. Ang daan sa logistics na ito, laging nakadepende sa sariling mga kamay. Dahan-daang binubuo ang bawat hakbang. Bata, mukhang eksperto ka na ah. Kapag nasa labas, kailangang maging ganito kadelikado. Sa usapang kaligtasan, walang puwang ang tsamba. Tama po kayo. Ang maingat na paglalayag ay tumatagal ng habang buhay. Ang binigay mo ay hindi limos. Ito ay ang kinabukasan na pinaghirapan ko. Hello, Boss Wang. Sa mga tauhan mo, mayroon bang maasahang driver ng semi-trailer? Mayroon akong rush job dito. Papuntang Yunnan, pwedeng pag-usapan ng maayos ang bayad. G. Boxiao, hindi swerte. Lahat ng mga tao ko ay nakadeploy na sa labas. Maraming trabaho kapag katapusan ng taon. Wala talaga akong mahugat na tao. Kuya Lee, tulungan mo naman ang kapatid mo. Mayroon akong rush job papuntang Yunnan. Handa na ang truck, driver na lang ang kulang. Boss G, iyang truck mong galing sa aksidente. Sino ba sa industriya ang hindi nakakaalam niyan? Ang mga bata ko, mahalaga ang buhay nila. Hindi nila magagawang imaneho yan.
Bakit naging ganito? Bakit nawala? Ano na, nakahanap ka na ba ng tao? Isang grupo ng mga mapagsamantalang tarantado. Ito ba ang tamang oras para sabihin yan? Mag-isip ka agad ng paraan. Anong paraan pa ba ang magagawa? O baka naman ibenta na lang ang truck para pambayad sa penalty. Magkano na lang ba ang halaga ng truck na yan ngayon? Kahit ibenta pa, hindi sapat pambayad sa utang. Dagdagan mo ang bayad sa kanya ng 200,000. Hindi, 300,000. Imposible. Papupuntahin mo ako para magmakaawa sa kanya. Sa taksil na lobong iyon, ano bang mas mahalaga, ang mukha mo o ang pera? Kung hindi mo kayang ibaba ang pride mo, iyong 2,600,000 penalty. Ikaw mag-isang magbayad niyan. Ako, anong ikaw? Isa na lang ang pagpipilian mo ngayon. Alinman sa magmakaawa kay Zhang Yu na bumalik, o maghintay na magbayad ng penalty, at ubusin ang lahat ng ari-arian mo hanggang sa huling sentimo. Kahapon lang, para siyang asong sunod sa Niren sa akin. Sumusunod sa bawat utos ko. Isang hamak na tauhan lang siya na binayaran ko ng 100,000 para lumayas. Alalay ko lang siya. Tapos ngayon, gusto niyo akong magmakaawa sa kanya. Hindi ko kaya yan. Kung ganoon, maghanda ka na sa paglubog ng negosyo mo. Ilang taon na akong bumabiyahe sa kalsada, pero ngayon lang ako nakatulog ng ganito kahimbing. Dati, kapag paakyat ang daan, todo apak ako sa silinyador. Yung makina, parang sisubog na sa sobrang ugong. Kapag palusong naman, takot akong umapak sa preno. Basang-basa ng pawis ang mga palad ko. Ngayon, hindi ko na kailangang tiisin ang lahat ng hirap na iyon. Hello, Kuya Lige. Ayo, nasaan ka na? Kakalampas ko lang ng probinsya ng Hunan. Papasok na ako sa hangganan ng Guizhou. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Laging unahin ang kaligtasan. Huwag mong pilitin kung hindi kaya. Huwag kayong mag-alala, Kuya Lige. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti naman. Doon sa may-ari ng kargamento, naibalita ko na rin ang progreso mo. Puri ka niya dahil napaka-aasahan mo raw. Sige, ayos yan. Hindi ko bibigwin ang tiwala niyo ni boss. Bakit hindi mo papuntahin ang nanay mo sa bahay ni Zhang Yu para makiusap at humingi ng pabor sa ganitong kritikal na sitwasyon? Hindi na mahalaga ang pride o mukha. Kapag pinatagal pa natin ito, wala na talagang pag-asa. Anong nangyayari sa inyo? Para kayong mga nawalan ng bait. Hindi ba't sabi mo, ibibili mo ako ng kwintas ngayon? Anong bili-bili? Malulugi na ang negosyo ko. Anong klaseng kwintas ang pinagsasabi mo dyan? G-Box Xiao, bakit mo ako sinisigawan? Kung wala kang diskarte, huwag kang magpanggap na mayaman. Bakit? Dahil ba umalis na yung driver mong mahirap, kaya hindi na gumagalaw ang negosyo mo? Dati, kung ituring mo siya ay parang hayop na pautos-utos lang. Ngayon mo lang na-realize, na wala kang silbi kung wala siya. Lumayas ka rito. Lalayas talaga ako. G-Box Xiao. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo naayos ang problemang ito, tapos na ang relasyon nating dalawa. Ayaw kong sumama sa isang lalaking walang silbi. At maghirap sa buhay. Tapos na. Wala na. Finish na. Ito ang tunay na pagsubok. Galing, lakas ng loob, karanasan, at kondisyon ng sasakyan. Dapat kumpleto lahat yan. Dati, ang ganitong klaseng kalsada, hindi ko kakayaning daanan. Pero iba na ngayon. Salamat talaga sa iyo. Master, anong nangyari? May problema ba ang sasakyan? Kapatid, salamat naman at may huminto rin. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi makakaakyat ang truck ko sa ahon. Pero, masyado nang luma itong truck ko. Hindi na kaya ng hatak ng makina. Pumapailang at dumudulas ang mga gulong. Kahit anong gawin ko, hindi talaga makaahon. Magkakalahating oras na akong nakabara rito. Sige, tutulungan kita. Salamat, kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Dito sa gitna ng masukal na bundok na ito. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kuya. Ikabit mo itong dulo. Sa main hook ng harap ng truck mo. Maya-maya, sumakay ka at ay neutral mo ang cambio. Kontrolin mo lang ng maigi ang manibela. Ako na ang bahala sa iba. Salamat, kapatid. Napakalaking tulong nito sa akin.
Kapatid, maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, mabubulok na ako rito sa bundok. Nagmamadali na ang may-ari ng kargamento. Siguradong abunado ako sa biyaheng ito. Kapatid, tanggapin mo itong konting pera. Hindi ito kalakihan, pero galing ito sa puso ko. Huwag mo sanang mamasamain. Kuya, huwag na po. Sa trabaho nating ito sa kalsada, sino ba ang hindi nagigipit? Hindi pa tumitila ang ulan. Madulas ang daan sa bundok. Sige na, ituloy mo na ang biyahe mo. Mag-iingat ka sa kalsada. Ang biyaheng ito, ayos na. Maaga ng kalahating araw. Zhang Yu, may problema ba sa kalsada? Boss Wang, nandito na po ako. Nandito na ako sa tapat ng logistics park. Kailan niyo po kaya pwedeng ipo-unload ang mga kargamento? Zhang Yu, ang bilis mo namang nakarating. Zhang Yu, ang galing mo talaga. Akala ko pa naman, madaling araw ka na makakarating. Pero heto, kalahating araw kang mas maaga. Wala man lang kahit anong gasgas ang mga gamit. Maayos naman ang biyahe. Kaya binilisan ko na ng konti. Mabuti naman at hindi ko kayo naantala. Hindi lang basta hindi naantala. Itong truck mo. Wala talagang masabi. Suwabe. Zhang Yu, sa susunod, ang mga kargamento ng kumpanya namin. Napapunta rito. Sa iyo ko na lahat ibibigay. Long term na tayo. Salamat po sa tiwala, Boss Wang. Tawagan niyo lang po ako kapag may biyahe ulit. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko, na kumita ako ng ganito. Perang talagang pinaghirapan ko. Malinis at marangal. Hello, Kuya Lee. Ligtas ko nang naihatid ang mga gamit. Bayad na rin po ako. Balita ko lang po na ayos ang lahat. Magaling na bata. Alam ko talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Hindi mo nga ako binaygo. Eto sakto. May nakuha akong biyahe pabalik para sa iyo. Isang truck ng mga sariwang prutas. Pabalik dito sa atin. 80,000 ang bayad. Maluwag ang oras. Kukunin mo ba? Sige po. Siyempre naman po. Pakisara na po ang deal, Kuya Lee. Maaga akong pupunta bukas para magkarga. Huwag kang mag-alala. Matagal ko na itong kinausap para sa iyo. Hinihintay ko lang ang oo mo. I-send ko ang address sa cellphone mo mamaya. Sige po. Salamat uli, Kuya Lee. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Sa sariling mga kamay, gumawa ng sariling kinabukasan, tahakin ang sariling landas. Hello, Boss Wang. Boss G. Nasaan na ang mga kargamento ko? Ang napag-usapang oras ng pagdating ay lumipas na ng kalahating araw, ni hindi pa nakakalabas ng bodega ang mga kargamento. Boss Wang, bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. May hindi inaasahang problema lang po na nangyari dito. Yung driver, bibigyan kita ng huling 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, kung ang kargamento ko ay hindi pa rin makaalis sa bodega, magkita na lang tayo sa korte. Nandito kami para bisitahin kayo ni Lao Zhang. Ngayong bagong taon, pasensya na sa mga nagawa namin noon, kaya sinadya talaga namin na pumunta rito, para humingi ng tawad sa inyo. Pumasok kayo, Lao Zhang. Ang pagpunta namin dito ngayon, una, para humingi ng tawad. Noong nakaraang hapunan ng bagong taon, sa hapagkainan at inuman, wala kaming preno sa pagsasalita, kaya nasaktan namin kayo at si Ayo. Patawad po. Ano pang tinutunganga mo dyan? Humingi ka ng tawad kina tito at tita. Tito, tita, patawad po. Ako po ang may mali noon. Nako, huwag na. Napakaswerte ng panganay ng pamilya G. Ipinanganak talaga para maging boss. Ang aming si Zhang Yu ay nakatadhana lang magmaneho at magpakahirap. Hindi namin matatanggap iyan. Hipag, bakit mo naman nasabi iyan? May ibubuga ang batang si Ayo. Magaling na, masipag pa. Ang anak naming si Boxiao ang walang isip, kaya napagmalupitan niya si Ayo noon. Noon sa inuman sa bahay ninyo. Hindi naman ganyan ang sinabi ninyo. Ang sabi ninyo noon,
Kapag umalis si Ayo kay Boxiao, ni hindi siya makakakain ng mainit na kanin. Mamamatay siya sa gutom at walang mapupuntahan. Naging makitid ang utak namin. At nagkamali kami ng tingin. Wala na rin talaga kaming ibang magagawa. Masyadong mataas ang penalty sa kargamentong iyon. Hindi na talaga kaya ng pamilya namin. Gusto sana naming makiusap na pilitin ninyo si Ayo. Doblehin namin ang bayad sa biyahe. Hindi. Gagawin naming triple. Basta't pumayag lang siyang bumiyahe. Oo nga, hipag. Alam naming si Ayo ay nakikinig sa inyo. Tulungan niyo kaming pilitin siya. Alang-alang na lang sa dalawang bata na magkasamang lumaki mula pagkabata. Tulungan niyo ang pamilya namin ngayon. Tatanawin itong malaking utang na loob ng buong pamilya namin. Pinagsamahan. Nagpakamatay siya sa pagtatrabaho ng 1 taon. Tapos binigyan nyo lang siya ng 100,000 na parang namimigay lang ng limos sa pulubi. Bakit hindi nyo inisip ang pinagsamahan nila noon? Tama na, huwag na kayong makiusap sa amin. Malalaki na ang mga bata, sila na ang pumipili ng sarili nilang landas. Sila na ang nagdedesisyon para sa sarili nila. Matatanda na kaming mag-asawa. Wala na kaming kontrol sa kanila. At ayaw din naming makialam sa desisyon ng mga bata. Ano bang gustong gawin ni Ayo? Nasa kanya na ang desisyon. Wala na tayong say dyan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Maayos na sana ang lahat, pero sinira mo pa. Hindi talaga magpapatalo ang mga magulang niya. Ano nang gagawin natin ngayon? 2,600,000 penalty. Kahit ibenta pa natin lahat ng gamit natin, hindi natin mababayaran yan. Sinabi ko na sa'yo noon pa, huwag mong sagaran ang mga bagay-bagay. Mag-iwan ka ng kaunting puwang para kay Zhang Yu. Pero hindi ka nakinig. Araw-araw mo siyang tinatrato na parang kalabaw. 100,000 lang ang binigay mong share sa kanya. Ayan tuloy ngayon. Nagsarili na siya. Hindi mo na kayang ayusin ang gulong ginawa mo. Aba malay ko ba, ginamit niya yung 100,000 na yon. At talagang bumili ng bagong truck. Ano bang alam mo? Ang alam mo lang, mag-astang boss sa bahay araw-araw. Huwag na tayong magsalita ng kung ano-ano ngayon. Tawagan mo agad si Zhang Yu. Ayoko. Kung ayaw mo, lumayas ka sa pamamahay na to. Ikaw ang magbayad ng penalty mo. Naiintindihan mo ba? Hello, Ayo. Anong pinagkakaabalahan mo? Wala naman. Kakatapos ko lang sa isang biyahe. Naghahanda na para sa susunod. Sige, sabihin mo. Ano? Susunod na biyahe, Zhang Yu. Tinanggap mo talaga ang biyahe pa Yunnan. At nai-deliver mo pa ng kalahating araw na mas maaga. Nababaliw ka na ba? Yung kalsada sa bundok na yun. Kaya mo bang suungin mag-isa? Ligtas nang nai-deliver ang mga kargamento. Huwag ka nang mag-alala. Ayos ka rin, Zhang Yu. Talagang gumaling ka na ah. Ginamit mo ang 100,000 ko para bumili ng truck. Tapos inagaw mo pa ang trabaho ko. Siguro tuwang-tuwa ka ngayon. Ano? Higpitan nyo ang tali para hindi mo ampag. Ayo, nakikiusap ako sa'yo. Tungkol sa mga nangyari noon. Ako ang may kasalanan sa'yo. Tulungan mo naman ako. Tapusin mo na tong biyahe pa Yunnan. Pwede ba? Yung may-ari ng kargamento, nagbigay na ng ultimatum. Kapag hindi pa naipadala, ay demanda na nila tayo. Mababaon talaga sa utang ang pamilya namin. Sa mundong ito, walang ibang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Ikaw ang pumili ng landas mo. Ikaw rin ang hamukay ng sarili mong hukay. May ibibigay akong payo sa'yo. Ano yon? Maging praktikal, at tapat. Pagbutihin mo na lang. Ano daw? Si Ayo. Sabi niya maging praktikal at tapat daw ako. Pagbutihin ko na lang daw. Tapos na, sira na ang lahat. 2,600,000. Kahit ibenta pa natin ang bahay, hindi pa rin sapat. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang. Kung tinrato mo lang sana ng maayos si Ayo noon, at hindi mo siya sinagad ng ganoon, bakit kailangang humantong sa ganito? Wala na akong ibang mapupuntahan. Kung ayaw niya akong tulungan, ako na lang ang gagawa. Ang order na ito para sa Yunnan. Ako mismo ang magmamaneho. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klaseng daan ang nasa Yunnan? Puro paliko-likong bundok ang kalsada doon. Bangin ang bawat gilid niyan. Ilang taon ka na bang? Hindi humahawak ng maayos sa manibela. Hindi pwede. Nakalimutan mo na ba? Ang bulok nating truck. Alam mo kung anong kondisyon niyan. Ibibiyahe mo yan sa Yunnan. Hindi pagde-deliver ng goods ang ginagawa mo. Nagpapakamatay ka. Kung kaya ni Zhang Yu. Bakit hindi ko kaya? Ako ang pumirma sa kontratang ito. Kahit itaya ko pa ang buhay ko. Tatapusin ko ang biyaheng ito.